Pwede bang pirmahan mo yung sinumpang salaysay para maibahagi sa mga miyembro ng committee ito nang sa gayon, mamaya kung meron silang gustong tanungin, at least pirmado mo yung sinumpang salaysay. Your Honor, dahil in good faith po ako, kahit wala po akong inaasahan pa kung ano ang mangyayari sa akin, I will sign this. Nagpapatunay na ako po ay willing po makipag-cooperate. I will sign this one po. Salamat po. While he's signing, Secretary Remulla, I understand you have a manifestation to make before the committee. Yes, sir. Morning, Mr. Chairman. Morning, members of the committee. Due to the gravity of the allegations in the affidavit and it being a sworn statement, I believe that this will be very helpful to the Department of Justice and the Witness Protection Program in trying to file a case as soon as possible, as this is the demand of the people. This is what the people of the Philippines want. So in that regard, Mr. Chairman, I hope that I will be allowed to bring Mr. Alcantara to the DOJ this morning so that we can evaluate his affidavit in full, given all the annexes, and that we can also ask him to sign certain documents that may be necessary to pursue the malefactors mentioned in his affidavit. That is our request, Mr. Chairman. On condition that you have to bring him back after lunch, so the members of the committee may also propound questions. No? Yes, sir. We will bring him up. We bring him back by 1:30 to 2 o'clock, sir. In the meantime, they can read the affidavit, the signed affidavit, so they can prepare their questions later. Yes, sir. Any objection? Hearing none, so the manifestation or the request of the Secretary of Justice is hereby approved or granted. Sa isang pagtitipon meeting sa Shangri-La, Bonifacio, doon ay napag-usapan namin ang plano ni Kong Saldi na sumubok na magbaba ng pondo papunta sa aking distrito para sa iba't ibang proyekto. Pagkalipas ng higit kumulang na isang buwan mula sa aming unang pagkikita, ako ay nagpasa sa kanyang listahan ng mga proyekto na may kaugnayan sa flood control at ang mga proyektong ito ay lumabas sa General Appropriations Act of 2022 na nagkakahalaga ng, andito po, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 na proyekto po ito. At ang pagkakatanda ko po ito ay 519 million, ang una po. Sa pagitan ng 4 na taon, mula 2022 hanggang 2025, naging tagapagtaguyod si Kong Saldi ng mga proyekto sa Bulacan First. May higit kumulang 426 na proyekto. Ang kabuang halaga ng proyekto na ito, ayon po sa nalakap kong record, ay hindi bababa sa 35 billion, 24 million pesos. Million or billion? Billion, Your Honor. Andito po yung summary. Pwede ko pong state, Your Honor. Go ahead. Sa taong 2022, yun po yung una, bycam lang po ito ayon sa record ko po. 519 million. Sa 2023, 5 billion 790 sa NEP, 3 billion 250 sa bycam, at 3 billion 890 sa UA. 2024, 5.8 billion sa NEP, sa bycam 5.084, sa UA 3.306. Sa 2024, nagkakalaga po ng total na 14 billion 190. Sa 2023, 12 billion. Sa 2022, 519. Noong pong 2025 ay 7 billion 385 na lang po sa NEP. Wala na pong kasunod. Sa bawat proyekto na pinapasok ni Kong Saldi, meron akong binigay na obligasyon sa kanya para sa pondo base sa aming kasunduan noong 2022. Ang kaniyang hinihingi na budget na sa bawat proyekto ay 20% lamang po noong 2022. Kung makikita niyo po, Your Honor, isasabay ko na rin po ito, na yung larawan po ng nandun po sa kasama po ako na nakatayo
yung opisina. Yun po yung 20% po na 2022 inaayos po namin doon sa litrato po. Subalit nung taong 2023 hanggang 2025, ito tumaas ng porsyento ng 25% po. Ang pag-abot ng porsyento para kay Kong Saldi sa bawat proyekto ay kadalasang hindi isang baksakan. Ito rin ay nakadepende kung paano na ipasok o na-insert. Kapag ang proyekto ay napasok sa NEP, ang unang 10% ay agarang binibigay ko kay Kong Saldi. Habang ang balanse na 15% ay paglabas na po ng GAA within 1 to 2 months. Iniipon ko muna po yan bago po ipadala sa kanya. Kapag ang proyekto naman ay naipasok ng Kong Saldi sa BICAM, ang unang 10% ay binabayad sa kanya matapos lumabas ang GAA at ang balancing 15% ay binibigay makalipas ng 2 buwan mula nang maaprubahan ng GAA. Pero kapag proyekto ay naipasok gamit ang UA, ang 25% ay agarang iniipon ko pat ibinibigay kay Kong Saldi. Ang pambayad para kay Kong Saldi ay nanggaling sa mga advances mula sa kontratista, pero hindi na alam ng mga kontratista kung para kanino ang advance na yon. Ang pera na nakalaan para kay Kong Saldi ay dinadala sa akin. Ako naman po ang nagdadala o naghahatid na hinihinging porsyento ng Kong Saldi sa iba't ibang tao niya. Hindi ko po siya na-meet during pagdadala. Ang tao niya po ay may alias lang Paul at Mark. Dahil sila po yung nag-message po sa akin through Viber, disappearing message po iyon, na doon ko po dadalhin. May isa o 2 beses na dinala ko sa parking lot ng Shangri-La Hotel, Bonifacio Global City, ang porsyento ni Kong Saldi. Paminsan-minsan man, inahatid ko ito sa kanyang bahay sa Ladybug Street, Valle Verde 6, Pasig City. Mula Ortigas po, kakaliwa ka stoplight, may gate ka kanan, kakaliwa ka kanan, makikita na po yung bahay. Minsan po, inuutos ko lang po, minsan po ako po ang nagbababa. May tao lang pong tatanggap, tapos po, iiwalan ko na po. Dinagdag ko na dahil lumulobo ang pondo ng Bulacan, napag-usapan namin kong Saldi na kung meron akong pwedeng mapagbabaan sa iba't ibang district engineering office. Nang dahil dito, noong 2020 hanggang 2025, nagbaba si Kong Saldi sa sumusunod. Bulacan 2nd, 573 million. Tarlac 1st, 2023, 1.350. Sa 2024, sa UA, 1.650. Tarlac 2nd, 925. Tapos 2024, 1.025 billion. Pampanga, sa 2023, 1.125 billion. 2024, 75 million lang po. Wala pong alam yung mga tao doon na DE. Ako lang po ang kausap nila. Hindi po alam nila yun ay kay Kong Saldi. Dahil ako lang po, hindi ko po pwedeng sabihin kung saan nanggagaling. Ito po, ang mga iba naman pong nagbababa ay nakilala ko ang kumpanyang Pardstar. Ngunit kahit pamilyar ako sa Pardstar, hindi ko kilala ang may-ari nito. Naging tauhan ng Pardstar ang kilala ko na MK. Na-meet ko po siya sa district. Meron po siyang project na isang tulay na inabutan ko before. Sa pagkakalam ko, si MK ay anak ng may-ari ng Pardstar. Nagkaroon ng pagkakataon ng 2020 na lumapit sa akin si MK na Pardstar na nakiusap na humingi ng listahan para sa flood control. Ayon kay plano raw nilang lakarin ng pondo para sa mga flood control projects. Ako'y nagbigay sa kanyang listahan at nalumabas naman po ito sa GAA at UA. Kinaklaro ko na wala akong alam o personal knowledge kung paano nakuha ng Pardstar ang pondo at kung sino ang kausap nila para masiguro ang pagkuha ng pondo. Hindi po ako knowledgeable doon. Basta nagbibigay lang po ako ng listahan. Ang proyektong igilawad na Pardstar ay pinunduhan mula sa National Expenditure Program at papondong itinakda ng bicameral conference. Ayon po sa record. Ito pa po, meron pong 2022, si Commissioner Mario Lipana po, ay nanghingi rin po sa akin ng listahan. Taong 2023, nakapagbaba po siya sa UA ng 500 million. 2024, 400 million. 2025, 500 million. Wala akong personal knowledge kung paano nila nakuha ang pondo at kung sino ang kausap nila. Ang listahan ng mga proyektong naipasok ni Com Lipana ay nakalakip sa sinumpang salaysay sa annex po. Andito po lahat yung detalye. Nung nabanggit po nung nakaraang hearing,
former Congressman Mitch Kaayon, noong taong 2021, nakilala ko si isang pagtitipon, hindi ko na po matandaan, alam ko po birthday, na noon ay Yusek pa po, ang pagkakatanda ko. Dito ay nakapag-usap kami at tinanong niya kung pwede siya magpababa ng pondo sa aking DO. At sinagot ko naman na, opo, pwede po. Noong taong 2022, nakapagbaba ng halagang 411 million sa GAA si Yusek Mitch na may usapan kami na may gastos na 10% lang po. Hindi niya po pinakailaman yon, sabi niya, bahala ka na kung sino man ang mananalo at contractor niyan. Noong ikapat na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee hearing, may dalawang larawan na pinakita ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, Senator Pampilo Lacson, kay Engineer Bryce Hernandez. Isang larawan sa isang lamesa na puno ng pera at doon ay makikita ang aking presensya na kung saan ay ako'y nakasuot ng blue na shirt at ito ay sa conference room ng lumang opisina namin. Para po sa kalaman, lahat po ng pera na yon ay para sa BICAM ni Kong Saldi. 519 million na may 20% proponent noong 2022. Ito po ay galing sa iba't ibang mga kontraktor na nakuha ng mga proyektong naipababa ni Congressman Saldi. Ang pangalawang larawan naman po ng pera na nakasalansan sa isang bilyaran ay para sa proponent ng 2023 na 5.79 billion na dadalhin namin kay Kong Saldi na sa aking pagkaalala ay nagkakalaga ng 579 bilang 10% advance payment. Aking nireserba ang aking pagpasa sa karagdagang sinumpang salaysay kung sakaling ito ay mabibigyan muli ng pagkakataon. Ginagawa ko ang sinumpang salaysay na ito upang pakita ang aking kusang loob na pakipagtulangan sa sinasagawang bisyo sa Senado, sa House of Representatives at iba pang ahensya ng pamahalaan, kaugnay ng mga anomalyang proyekto ng DPWH, at upang matuluyang palagutin lahat ng mga taong sangkot. Ilan po, Your Honor. Pwede bang pirmahan mo yung sinumpang salaysay para maibahagi sa mga miyembro ng committee ito nang sa gayon, mamaya kung meron silang gustong tanungin, at least pirmado mo yung sinumpang salaysay. Your Honor, dahil in good faith po ako, kahit wala po akong inaasahan pa kung ano ang mangyayari sa akin, I will sign this. Nagpapatunay na ako po ay willing po makipag-cooperate. I will sign this one po. Salamat po. While he's signing, Secretary Remulla, I understand you have a manifestation to make before the committee. Yes, sir. Morning, Mr. Chairman. Morning, members of the committee. Due to the gravity of the allegations in the affidavit and it being a sworn statement, I believe that this will be very helpful to the Department of Justice and the Witness Protection Program in trying to file a case as soon as possible, as this is the demand of the people. This is what the people of the Philippines want. So in that regard, Mr. Chairman, I hope that I will be allowed to bring Mr. Alcantara to the DOJ this morning so that we can evaluate his affidavit in full, given all the annexes, and that we can also ask him to sign certain documents that may be necessary to pursue the malefactors mentioned in his affidavit. That is our request, Mr. Chairman. On condition that you have to bring him back after lunch, so the members of the committee may also propound questions. No? Yes, sir. We will bring him up. We bring him back by 1:30 to 2 o'clock, sir. In the meantime, they can read the affidavit, the signed affidavit, so they can prepare their questions later. Yes, sir. Any objection? Hearing none, so the manifestation or the request of the Secretary of Justice is hereby approved or granted.